Marami sa atin ang nangangarap magkaroon ng Yamaha Aerox 155, NMAX 155, ADB 160, PCX 160 at Honda Click 160. Pero hindi lahat kayang makabili dahil napakamahal ng presyo nito. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na merong motor na kamukhang-kamukha ng Honda Click 160 at napaka-advanced din ng mga features pero abot kaya ng bulsa mo? Oo, at ito ang Euromotor Samurai 155. Nandito tayo ngayon sa Mitsukoshi, dito yan sa San Miguel, Iriga City. At ayan, nasa harapan natin ngayon ang bagong-bagong Euromotor Samurai 155. Kamukhang-kamukha ng Honda Click 160, diba? Sporty at napaka-premium ng design. At ang ganda ng quality ng kanyang kulay, color glossy blue. Dito sa head cowling nito, meron pa itong visor na color glossy black. Then dito, naka-highlights na ang Euromotor. Then very modern din ang design ng kanyang DRL. Paputol ang design nito, parang Honda Click 160 din. At bagay na bagay sa kulay ng fairings nito ang design ng kanyang DRL. Then maliwanag kaya kitang-kita ka mapaaraw man o gabi. Maganda din ang pagkakaposisyon ng kanyang mga turn signal lights. Nakadikit lang siya dito sa kanyang DRL. Ayan, very slick tingnan at naka-LED na rin pati ang kanyang mga turn signal lights. Anyway, wala itong hazard lights. Then dito meron siyang decals na samurai at bumagay din sa kanyang kulay. Dito naman sa headlight nito naka-LED din yan at ayan, maliwanag ang kanyang ilaw. Kaya kitang-kita mo ang daan lalo na sa gabi. Then pati dito sa kanyang headlight, 'di ba? Hawig na hawig siya sa Honda Click 160. At ang maganda pa dito, meron itong passing lights na very useful talaga kapag mag-overtake ka. Ayun, 'di ba? Napaka-aggressive and sporty ng design ng kanyang headlight. At ang gandang tingnan kapag ka naka-side view, kitang-kita mong pagiging sporty ng design nito. At masasabi kong pwede mong ipagyabang sa mga tropa mo. Kasi dito pa lang sa harapang bahagi nito, mapapatingin talaga ang lahat ng mga makakasalubong mo. Very modern ang design, napaka-premium, pang next level na talaga ang mga motor na gawa ngayon ng Euromotor. Then pagdating sa kanyang taillight, napaka-sporty din ang design ng kanyang taillight. Ayan, naka-LED din yan kaya maliwanag ito. At yung kanyang mga turn signal lights, ayan, kapareho din ng Honda Click 160. Nakahiwalay din yung kanyang mga turn signal lights at naka-LED din yan. And diba, very sporty din dito sa likurang bahagi nito. Then ayan, meron din siyang plate light para mas visible ang iyong plate number sa gabi. Then meron din siyang reflector for added visibility. At hanggang dito sa likurang bahagi nitong Euromotor Samurai 155, masasabi kong napaka-premium talaga. Pagdating naman sa kanyang dashboard, maganda rin ang kanyang design. Colored ito kaya maganda siyang tingnan. Meron siya ditong pindutan para sa settings. At ang maganda sa kanya, meron na rin siyang orasan kaya makikita mo yung oras. Then ito ang kanyang speedometer. Meron siya ditong fuel indicator at ang kanyang odometer. Then maganda dahil hiwalay ang kanyang signal lights indicator kaya hindi ka malilito. Ayan, diba? Napakaganda ng kanyang instrument panel. Sporty at very modern ang kanyang design. Sa mga switches naman ito, dito ang kanyang high beam and low beam, busina. Ngayon subukan natin ang kanyang busina. Ayan, malakas ang tunog ng kanyang busina kaya maririnig ka talaga. And dito naman sa baba ang signal light switch. Dito naman sa kabila meron siyang idling stop system switch na every time na titigil ka ay automatic na mamamatay ang makina mo. So mas makakatipid ka sa gasolina. Then kung kailangan mo nang umandar, pihitin mo lang ang silinyador, aandar ka na ulit. Nandito ang kanyang headlight switch. So ibig sabihin hindi pa ito nakaaho or automatic headlight on. So may option ka, pwede mong patayin ang headlight mo. Nandito naman sa baba ang kanyang push start. Then wala itong kick start. At ang maganda dito sa motor na to ay naka-keyless na din ito. At ayan, dalawa ang kanyang remote kaya mawala mo man ng isa, meron ka pang reserba. At kahit malubat ang remote mo, mapapaandar mo pa rin ang motor mo dahil meron itong susi. Then very convenient dahil malalim ang kanyang bulsa. Safe na safe ang ilalagay mo dito. Ayun o, kung mapapansin nyo, halos lumubog na ang kamay ko. Kaya kung maglalagay ka ng cellphone mo dito, hindi mahuhulog. Kasyang-kasya dito kahit tumbler ng tubig. Then dito sa kabila, meron siya ditong charging port at USB type na ito. Kaya cable na lang kailangan mo kung mag-charge ka ng cellphone mo. Ayan, diba? Very convenient dahil meron siyang dalawang bulsa. Then meron siyang hook dito kaya meron kang pagsasabitan ng mga daladala mo. At maganda pa dito sa motor na to, naka-flat footboard. Kaya kung marami kang daladala, galing ka sa grocery or sa palengke, may paglalagyan ka sa harapan at malawak ang kanyang footboard. Nandito na rin nakapwesto ang kanyang battery sa baba na din. At komportableng ka nito lalo na sa mahabang biyahe dahil malapad ang kanyang upuan at ang ganda pa ng design ng kanyang upuan kaya kahit hindi mo na ito palitan ng mga aftermarket, okay na tong stock na upuan ito. Ayun, meron pa siyang design kaya komportable talaga siya. Sa seat height nito, medyo mataas ang kanyang seat height. I think nasa 780 to or 790
190mm ito. Kasi ang height ko ay 5'9", pero tiptoe ako dito. Ayan, medyo tingkayad ako sa motor na to. Pero maganda naman sa motor na to, magaan lang siya, 108 kilos lang siya. Ayan, di ba? Napakadali lang yung center stand, very effortless. Pagdating naman sa kanyang ground clearance, medyo mababa lang ito, 110mm. Pero sapat na rin naman yan para hindi sumayad ang motor mo kahit mapadaan ka sa mga matataas na humps. At sporty din ang design ng kanyang grab bar, di ba? Bagay na bagay sa kanyang forma. Dito sa ilalim ng kanyang upuan, meron itong 18 liter storage. Kasya na rin dito ang small full face helmet or mga half face helmet. At ayan, di ba? Malaki siya. Kaya makakapaglagay ka na rin ng mga gamit mo dito. Nandito na rin nakalagay ang refillant ng kanyang coolant. Nandito na rin ang kanyang tangke. Malaki ang kanyang fuel capacity, 6.5 liters. Kaya malayo-layo mararating mo sa isang full tank mo sa motor na to. Lalo na't naka-electric fuel injected na din ito. So matipid siya sa gasolina. Umukonsumo lang ito ng 40 to 45 km per liter. Pagdating naman sa makina nito, ang kanyang eksaktong displacement ay 150cc, 4-stroke single cylinder, 2 valves, liquid cooled, electric fuel injected. Ang kanyang compression ratio ay 10.6:1 at ang kanyang bore and stroke ay 57.3 by 58mm. Ang kanyang maximum power 10.8 kW at 8,500 RPM with a maximum torque of 14 Nm at 6,500 RPM. Kaya hindi ka rin mabibitin sa arangkada ng motor na ito. At ang maganda sa motor na to, malalapad ang kanyang gulong. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 100 by 80 by 14. Sa likod naman ay 120 by 70 by 14. At ito ay naka-tubeless na din. Meron din siyang tire hugger kaya hindi basta-basta kakalat ang mga putik-putik lalo na kapag maulan. Sa braking system naman, naka-disc brake dito sa harapan. Ganon din sa likuran, ito ay naka-disc brake na rin. At ito ay naka-CBS or combined braking system. Then sa kanyang suspension, naka-telescopic fork sa harapan at naka-single shock sa likuran. Then napakaganda rin ang design ng kanyang muffler. So kahit hindi mo napalitan, ayan, di ba? Bagay na bagay sa kanyang forma. Pagdating naman sa kanyang presyo, sobrang affordable lang nito. Kung yung Honda Click 160 ay nagkakahalaga ng 122,000 pesos na ngayon, itong Euromotor Samurai 155 nagkakahalaga lang ng 88,900 pesos. Napaka-affordable lang, di ba? Presyong 125cc lang. Then pwede mo rin siyang i-bill ng installment. Napakababa lang din ng down payment dahil 5,000 pesos lang. At ang magiging monthly installment mo sa 6 months kung 5,000 pesos ang ida-down mo ay 16,794 pesos. Kung 12 months naman ay 9,199 pesos. Kung 18 months ay 6,667 pesos. Kung 24 months ay 5,401 pesos. Kung 30 months ay 4,642 pesos. At kung 36 months naman ay 4,135 pesos. Napaka-affordable lang. Meron ka ng magandang motor na pwede mo nang iyabang sa mga tropa mo. At masasabi ko, sa format, sa features, kayang-kayang makasabay sa mga branded, lalo na kung hindi ka naman paspasero. Basta ang mahalaga lang naman ay mayroon kang poging motor. At kung nandito ka lang naman sa Iriga City or malapit ka dito, yan, available yan dito sa Mitsukoshi. Dito yan sa San Miguel, Iriga City. Hey guys, ano masasabi nyo dito sa Euromotor Samurai 155? I-comment nyo na lang sa baba ang inyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.